Makakapasok ba si Chelsea Manalo sa top 30 or the first cut for Miss Universe 2024 after nitong preliminary competition? Kaya ito na yung aking reaction sa full performance ni Chelsea Manalo sa swimsuit competition and sa presentation ng kanyang evening gown. Kaya kung napanood mo yung performance ni Chelsea, sa tingin mo ba makakapasok siya sa first cut or what? Let us now begin with my observation and reaction sa swimsuit performance ni Chelsea Manalo. And upon calling out Philippines, gumawa siya ng konting eksena. So parang nag-twirl siya and then ginamit niya yung kapwa niya, in-spread out niya at nagbigay siya ng magandang impression. So upon moving forward, napansin natin yung body movements niya, yung pag-sway ng hips, and then nung nasa sentro na siya, so nag-konting twist, nag-turn-turn siya, and then after that, minaximize niya yung time niya, and then very consistent yung smile niya, giving us a sweet-sweetan vibe or yung very bubbly personality na napaka-smooth tignan yung eksena niya on stage. Ito naman yung audience view. So magbabago talaga yung observation nyo kapag yung pinanood nyo lang is yung madilim na via Telemundo. Kasi dito sa audience view, dito mo ma-appreciate yung eksena ni Chelsea Manalo. Kasi parang closer ka doon sa stage mismo, no? And makikita nyo yung kanyang pasarela in which na-execute naman niya na maayos. So, mas ma-appreciate nyo yung performance niya sa swimsuit. That's why, sinabi ko kanina, na-execute niya ng maayos yung pag-sway ng hips niya, and then consistent yung smile niya, tapos yung bubbly personality niya na pasweet-sweetan lang, hindi yung parang fierce look na pinoportray ng ibang mga competitors niya. So for me, very concise, very consistent, and dito nagdala talaga yung kanyang stage presence, tsaka yung confidence level niya in front of the stage. And then part 2 is etong gown. So pakinggan natin and panoorin natin yung eksena ni Chelsea. Sa unang tingin at first glance, mapapapost ka, no? So yun yung initial reaction ko. And wow, kasi siya yung naiiba. It's because yung trend kasi ngayon ng mga gowns is yung shiny, shimmering, splendid, na ang dami mga crystals, na embroidered, mga ganyan. Sa kanya is plain siya, pero iba yung dating eh, kakaiba. So unique yung itsura niya. Kaya sabi ko sa sarili ko, wow, patok na patok to kasi ito yung naiiba. Ito naman yung audience view ng gown niya. Very magical. Basta magical talaga yung eksena niya. Tapos, pag ikot-ikot niya, alam mo yung Cinderella in color? Parang siya yung colored Cinderella beauty with that magical gown. Ang galing kung sino ang nag-design nito. And if I'm not mistaken, si Sir Manny Halasan. So, dito kasi mapapansin natin yung kakaiba, and dito talaga yung perfect timing na ngayong umuuso talaga yung mga Swarovski crystal, yung mga shimmering na gowns, yung mga maninipis na gown, biglang umarangkada itong ball gown na to. So this is really the perfect time para sabihin natin kakaiba talaga ang Pilipino. Parang tayo yung nakakaisip ng pabaliktad, yung opposite, kung ano man yung nakasanayan, biglang bubulaga ang mga designers natin, yung mga eksena natin. And I am very sure meron at merong lalabas na ganitong gown sa mga future pageants, mapa local, barangay, mapa national pageants, or even international pageants. Tapos yung mga pageants sa ibang bansa, meron at merong lalabas na ganitong klaseng gown ulit. Kaya sana wag na kayong malungkot kasi binigay naman ni Chelsea Manalo yung kanyang best. Kasi nga naman, di ba, pinagpraktisan niya ito at nag-training pa ng ilang buwan bago isabak sa Mexico. Kaya let us not hope for the best, although, pero at least sana makapasok siya sa first cut. And from there, more than happy na ako, more than proud, and bonus na lang kapag makaarangkada na siya sa top 15, top 5, top 3. Ayan. Okay, bonus na lang sa atin yun. So, never over-expect. So, yun yung lagi kong sinasabi kasi mahirap talaga kapag yung expectations mo ay hindi yun yung outcome. Okay, so that's it guys. Thank you and follow me na lang sa aking mga social media accounts. So, update na lang ako ulit regarding sa mga siguro top 4 performers perhaps,
or baka kung ano pa ang merong pwedeng i-observe na i-react natin. Okay, so that's it guys. Thank you and have a wonderful day.